na laman ng balita ngayon, yung pagsasampa ng isang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Well, kung ako tatanungin nyo, talagang matagal nang dapat nakasampang impeachment complaint dahil matagal talagang dapat matanggal sa opisina itong Marcos Jr. No? Unang-una, nandyan yung betrayal of public trust kasi nga lumalabas ang ayon sa testimonya mismo ni Senator Amy Marcos, sarili niyang kapatid, na talagang lumalabag sa batas itong si Marcos Jr. dahil siya po ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. At siyempre, betrayal of public trust din yung ayaw niyang pasinungalingan sa pamamagitan ng pagkuha ng hair follicle test. Siyempre, impeachable din po yung mga nangyayari na ipinalipat niya yung pondo na nakalaan sana para sa PhilHealth, para gamitin sa libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare, pero siya mismo nagpalipat para gastusin itong pondong ito pang pondo sa mga infrastruktura, mga proyekto na napondohan na ng foreign governments. No? So, nagkaroon nga po ng desisyon ng Korte Suprema na ito'y labag sa saligang batas. At dahil sinabi naman ng PhilHealth President na siya mismo si Presidente Jr. mismo, Marcos Jr. mismo nagsabi na ilipat yan, ang pananagutan ay pananagutan ni Marcos. At syempre, impeachable ground din yung graft and corruption. Specifically, yung 100 billion na insertions kung saan ang sinabi ni Zaldico ay siya mismo nag-deliver ng 25 billion or 25% para sa 100 billion insertion kay Marcos Jr. No? So malinaw po yan, tatlong grounds na yan. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka graft and corruption. No? Now, ang tanong, ito bang impeachment na isinampa kahapon, no? Ito ba ay totoo or ito ba ay trap? Alam nyo kasi, bilang veterano ng mga impeachment, noong panahon na 3 beses na sinubukan ma-impeach si Gloria Macapagal Arroyo, isang pagkakataon na na-impeach ang impeachment complaint na yan ay dahil meron na nagsampahan na tinatawag nating peking impeachment complaint. Walang kalatoy-latoy, walang kasigla-sigla. At ito ay isinampa lamang dahil nga dun sa rule na po pwede ka lang magsampa ng impeachment complaint 1 beses kada taon. No? At yun po, napatunayan namin na talagang bogus yung final na impeachment complaint. Hindi ko nasasabihin kung sino nag-file. Pero ang nag-report na ito nga po ay final dahil sa pag-uutos ng Malacanang na nanggaling doon sa nasira ng namatay ng Dinky Suliman, ng Hayat 10. No? Hindi naman kami masyado nag-away niyan si Dinky Suliman. Kaya lang, alam mo, ang tingin ko naman dyan sa Hayat 10 ay mga oportunista. No? Talagang sinuportahan si Gloria Macapagal Arroyo tapos bumaliktad. Kami naman, minsan din namin sinuportahan si Gloria Macapagal Arroyo noong mga panahon na yon. Siyempre, iba naman ang usapin ngayon, bagamat nalalaman natin na tahimik pa rin si Gloria Macapagal Arroyo laban kay Marcos Jr. Naintindihan ko naman dahil ang anak niya ay naninilbihang ambasador. Hindi naman siya po pwedeng bumirada laban kay Marcos Jr. habang ambasador yung kanyang anak. Pero tignan natin, no? Ito bang isinampang complaint lamang kay Marcos Jr.? Ito ba ay tunay na complaint o ito ba ay talagang pamamaraan lamang para mabigo ang isang tunay na impeachment? Well, tignan natin ang grounds. Kita nyo ha, sinabi ko na sa inyo kung ano yung mga grounds na sa tingin ko ay dahilan para ma-impeach si Marcos Jr. At nandyan din yan, ang mga grounds na yan sa complaint na isinampa. No? Itong complaint nga pala ay sinampa ng isang abogado, si Atty. Andre De Jesus, at ang nag-endorse nito ay si House Deputy Minority Leader Jet Nisay. Bago natin pag-usapan kung sino yung mga personalidad na sa likod ng impeachment, tignan natin yung kanilang mga grounds. No? Well, ang mga grounds nga nila ay kapareho ng sinabi kong mga grounds. No? Unang-una ay yung, dinagdagan pala, hindi ko pala nagdagdagan na impeachable offense din yung culpable violation of the Constitution dahil nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig. No? Ito ay hindi lang culpable violation of the Constitution kasi ito ay linalabag ang ating soberenya at jurisdiction ng ating lokal na hukuman dahil nga po ibinigay natin ang pagkatao ni Tatay Digong sa ICC sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. No? Ito ay talagang lantarang paglabag sa soberenya ng ating bayan. So kung titignan natin yung mga grounds na napaloob dito sa impeachment complaint, lahat po yan ay grounds na I agree are impeachable offenses. No? Yung pagkikidnap kay Tatay Digong, yan po ang pinakamalakas na ground kasi sasabihin po ni Zaldico sa impeachment court
na talagang it was the president, si Marcos Jr. mismo ang nasa likod at siya ang nagdidirect ng mga pangyayari sa Villamor mga panahon na yon at siya ang nag-order, isakay nyo na yan sa eroplano kahit anong mangyari. So talagang alam natin na bagamat naghuhugas kamay itong si Marcos Jr. at nagmamalinis at hinahayaan niya na si Boying Remulla magsalita para doon sa pagpapadala kita Tatay Digong sa ICC at pagtutulungan sa ICC, ang katotohanan talagang si Marcos Jr. po ang nasa likod nito. Ginagamit lang niya instrumento yung mga taong nasa Villamor. Pero siya mismo ang nag-o-order ko anong gagawin nung araw na yon, no? Nung 11 ng Marso ng taong nakalipas. No? So malinaw po sa akin na tama yung mga grounds na nakasaad dyan kasi kasama rin yung pagiging addict, kasama din yung unprogrammed funds. Now, yung unprogrammed funds, naniniwala ko yan impeachable offense din dahil pinipirmahan niya at yan ang labag sa Constitution dahil nga po sinasabi na walang public funds na dapat na magastos na walang basbas ng ating mga representante. At kapag meron kang unprogrammed funds, ang ibig sabihin yan, ang magdidesisyon kung itong mga proyektong ito ay mapagagastusan gamit ang gabay ng taong bayan ay ang presidente lamang, hindi ang Kongreso. So this is actually spending of public funds na hindi dumadaan sa sangay ng gobyerno na may kapangyarihan na magdesisyon kung paano gagastusin ang pondo ng bayan at yan nga po ay ang Kongreso. So naniniwala po ko na lahat ng mga grounds na ginagamit nung complaint for impeachment ay valid. Yung pagkakakid ng Tatay Digong, culpable violation of our Constitution dahil ang pagkikidnap at pagpapadala sa isang hukuma na wala ng jurisdiction ay labag sa ating soberenya at bukod pa dyan ay yan po ay paglabag sa karapatang pantao at alam naman natin ang paglabag sa batas. Ang karapatang pantao po ay batas, no? Ay isang impeachable offense din, no? Kung hindi man culpable violation of the Constitution, then betrayal of public trust. Betrayal of public trust din yung nangyaring paggagamit nga niya ng pinagbabawal na droga. Bakit? Kasi nga po bilang presidente, siya ang tagapagpatupad ng batas. And yet mukhang siya pang nanguna sa paglabag sa batas dahil siya mismo ay gumagamit ng droga at siyempre kinukonsinti niya ang paggamit ng ibang tao ng droga dahil siya naman po ay palaging nag-secession, hindi naman po siya nag-iisa. At kung paniniwalaan natin nung Dean Chase, maraming pagkakataon na nagsesession sila na ginagamit ang pondo ng bayan dahil sila ay nagpupunta ng ibang bansa. Bayad ni Juan de la Cruz, lagay nung di umano ay pagpunta sa San Francisco, mga panahon na yun para mag-attend ng APEC, pero kumuha pa ng bayaran, no, para hindi lang para magkaroon ng isang drug session, kundi para magkaroon pa ng group sex, no, na mukhang naging orgy. Well, yan po ay kung totoo yung sinasabi ni Dean Chase, pero meron naman siya mga videos at saka merong audio clips na sa tingin ko ay mahirap mapeke. So mukhang betrayal of public trust talaga yung paggamit ng droga at saka yung paggamit ng droga dun sa konteksto ng video na pinakita ni Dean Chase na ginagamit ang pondo ng bayan dahil bakit pa sila nakarating na Amerika ng mga panahon na yon? Dahil nga sa APEC ng binayaran natin at saan sila kumuha ng $57,000 na pinambayad dun sa sex professional na lalaki, no, na tinatawag ng Mr. Tubig. At impeachable offense din yung unprogrammed funds dahil nga sinasabi ko sa inyo, dapat talaga wala na isang piso na lalabas sa kaban ng bayan na hindi aprobado ng Kongreso and yet yung unprogrammed funds ay lisensya para gastusin ng presidente ang pondo ng bayan kung saan man niya gusto nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. So sa tingin ko, so far so good, no? At iba pang so yun yung mga tatlong basihan na ginagawa ng complainants, no? Ang problema ay sino ba itong mga nagsampa ng mga kasong ito? Well, unang-una po, yung nagsampa mismo si Attorney Andre De Jesus ay kilala na dahil siya palang nagdepensa, siya yung naglitis para kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang disbarment complaint laban dun sa kapwa-abogado natin, no, na nagsabi na nasa likod ng dayaan ng Smartmatic si Lisa Araneta Marcos. No? So dinimanda ni Lisa itong abogadong ito at lumalabas na ang abogadong ito, ang abogado ni Lisa Araneta ay si Andre De Jesus. So ang tanong nga is baka may issue pa nga ng conflict of interest kasi kaming mga abogado bawal magdemanda kapag naging kliyente na. True, ang kliyente niya dito sa kanyang libel case at saka sa disbarment case
ay si Lisa Araneta Marcos, pero hindi naman natin magkakaila kung anong relasyon ni Lisa sa Marcos Jr. na subject na impeachment. No? So bukod sa posibleng conflict of interest, ang tanong, bakit naman ang abogado ni Lisa Araneta Marcos at hindi naman niya kumuha ng abogado na hindi malapit sa kanya? Karamihan ng mga abogado niya ay mga naging law partners niya o kaya law associates sa kanyang law office. No? Bakit naman magsasampa ng ganyang impeachment complaint ang isang abogado ni Lisa Araneta Marcos kung ito ay genuine at honest to goodness na complaint? Ang pangalawa pa ay sino ba yung nag-endurso? Hindi ko po kilalang personal ito, no? Pero nag-endurso po ay isang party list representative, Pusong Pinoy, House Deputy Minority Leader Jet Nisay, na naintindihan ko po ay galing nga sa hanay na party list na pag-aari ng mga Garcia doon sa aking probinsya ng Bataan. Kaya nga po sabi ng tiyo ko, huwag ka nang mag-ambisyon na mag-party list uli dahil dito sa Bataan, yan ang sinusulong ng mga Garcia. Ang pagkakaalam ko, mga Garcia ay tinuturing na kaibigan at malapit na kaalyado ni VP Sara, pero hindi ko nga po alam kung ano mga paninindigan nila sa ngayon. No? Dahil alam naman natin na halos wala naman sumusuporta kay Inday Sara na mga lokal na opisyales at mga kongresista. Tatanong po natin, no, ha? Kung ang mga Garcia ng Bataan ay bumoto sa impeachment, no, ni Sara, no? Well, ito lalabas po dito tinatanong natin si Google, okay? Sabi po ni Google, yung mga Garcias daw po ay dalawang Garcia, no? Yung dating gobernador at saka yung babaeng kapatid. Yes! Bumoto po sila for the impeachment of Sara Duterte. So, yung dating gobernador na kinikilala natin na malapit kay Sara Duterte ay bumoto for the impeachment of Sara Duterte. So, ang tingin natin ay yung party list na kanilang itinayo ay hindi rin supportive sa mga Duterte at supportive din sa kagustuhan nga ng Malacanang na matanggal si Inday Sara Duterte. So, kung pagbabasihan mo ay mga personalidad na naghain at nag-endurso ng complaint, wala pong dahilan para tunay na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto kung pagbabasihan dun sa pagiging aliado ng mga complainant at ng endorser ng impeachment complaint. Lumalabas po na yung complainant ay abogado mismo ni Lisa Araneta Marcos at yung endorser ay sa isang party list na kontrolado ng isang kaalyado din ng mga Marcoses, bagamat nung minsan ay na-identify sa kampo ni Sara Duterte. Pero alam mo sa akin naman, yung mga politiko na identify kay Sara Duterte, naku, sa simula po, talagang ang dami niyang mga yan. Kasi sa unit team, halos lahat naman sila isang sinuportahan, Marcos Duterte. Pero nung nagkaroon na nga ng lamat sa panig ng Duterte at ng Marcoses, karamihan, kung hindi lahat, parang ako nga lang natira dyan ay pumanig na sa kampo ng mga Marcoses. So sa tingin ko, yung complainant at endorser ay walang interes na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. So sa tingin ko, ang mangyayari po ay history part 2. Dahil alam nila na sapat-sapat na ang basihan para mapatalsik si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment dahil ito naman ay talagang legal na pamamaraan para mapatanggal ang isang presidente sa kanyang opisina, baka minabuti na ng Malacanang magsampa ng isang spurious na complaint, bagamat valid ang mga cause of action, para lamang magkaroon ng dahilan ang kontrolado nilang mababang kapulungan na ibasura. And from the moment of referral until 1 year from the date of referral, hindi na po pwedeng masampahan si Marcos Jr. na impeachment complaint. So kung ngayon po ay Enero, ibig sabihin kapag yan po ay na-dismiss na, the next impeachment complaint cannot be filed until January of 2025. At siguro iniisip nila pagdating ng January 2025 tuloy, 2027. Pagdating ng January 2027, panahon na ng eleksyon. So hindi na matatanggal sa pwesto si Marcos Jr. at masisigurado sila na si Marcos Jr. ang nakaupo pag nagkaroon ng eleksyon ng 2028. Ano ba ho sabi ng aking informante? At ito po ay ginagamit ng aking mga kalaban para baluktutin ang aking mga sinasabi. Ang sinabi po ng aking very well-placed informante, A1, na hindi po pwedeng magkamali,
wala po talagang intensyon na bumaba sa pwesto ang mga Marcoses. Yan po yung konteksto na sinasabi ko na habang nandyan ang mga Marcoses, hindi nila papayagan na manalo si Inday Sara Duterte sa eleksyon. Unang-una, paano ba nila masisiguro na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon? Sa pamamagitan ng making it impossible for Inday Sara to run for public office. Okay? Paano naman nila, hindi na nila kinakailangan talunin ng isang kandidato na hindi makakatakbo at paano ang plano nila? Well, ang sabi po ng informante ko, pinangakuan daw ni Ombudsman na Boying Remulla, ang mag-asawang Marcos, na kung siya talagang ombudsman, sisiguraduhin niya na makukulong si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo. Well, sa mga nagsasabi na imposible naman yan dahil sa popularidad ni Inday Sara, huwag natin kakalimutan si Tatay Digong, ang approval rating nung siya umalis sa opisina ay 80%. And yet, despite his 80% approval rating nung siya umalis noong 2022, anong nangyayari kay Tatay Digong? Pinakidnap noong 2025 at ngayon po ay nakakulong si Tatay Digong sa dahig. Yan po ang kapalaran ng pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, plus 80 ang approval rating. Si Inday Sara po ngayon, halos plus 60 ang approval rating, and yet, tingnan ninyo ang plano nila. No? Nangako, nagtalaga ng isang ombudsman para masiguradong hindi mapatakbo si Inday Sara Duterte. Now, pero syempre, meron naman tayong independenteng hukuman. At nasabi ko na sa inyo na ang desisyon ng ating Korte Suprema, hindi po pwedeng matanggal sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong kriminal ang isang impeachable officer kung ang parusa sa kanya ay yung pagkakaalis sa kanyang pwesto. So kung mabigo sila dun sa plano nila at pangako ni Ombudsman na Remulla na talagang ipakukulong si Tatay Digong, tatalunin nila ang pangalawang paraan para hindi maging presidente si Inday Sara ay through charter change. Ang gagawin daw nila ay tatanggalin nila yung term limits at patatakbuhin nila muli ang Marcos Jr. Now, para masigurado naman kung hindi ma-disqualify si Sara Duterte, bagamat ang plan A nila ay hindi na makakatakbo si Sandra Duterte, sigurado po kaya na ito yung binabaluktot ng aking mga kalaban. Habang nandyan ang Marcos, hindi nila papayagan ng mga Marcos na manalo si Inday Sara Duterte. Ulitin ko po para hindi na nila makat and paste. Ang Marcos ay magsisigurado na hindi mananalo, ang Inday Sara, sisiguraduhin lang yan ni Marcos pag siya ay nakaupo pa. Kaya nga po, importante na matanggal sa pwesto si Marcos Jr. dahil habang narariyan siya, hindi siya papayag na maging presidente ang isa na namang Duterte.